this time, tayo po ay dadako na sa ating pong message at ang ating pong bibigyang pansin ay ang naging tema po ng Vigan City Calvary Baptist Church. Ang kanila pong theme, keep our eyes fixed on Jesus. Fixed our eyes. Keep our eyes fixed on Jesus. Napakaganda po ng kanilang naging tema. And I believe, kailangan po nating lahat ng mensaheng ito. Alright? Hebrews chapter 12, please. Hebrews chapter 12. Yan, pamilyar. Pamilyar na talata po sa atin ito. Okay, Hebrews chapter 12. Okay, kung nakita na po, ang sabi po, wherefore seeing also we're compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this very beautiful morning. Thank you po na na-restore na po ang aming internet, Panginoon. Thank you for another opportunity to minister to your beloved people. Thank you for your traveling mercy. Salamat po na nakauwi kami ng safe and sound. Thank you po sa mga prayer warriors. Salamat po sa patuloy na paggawa mo sa buhay pagmiministeryo po ng iyong lingkod. Thank you sa success ng anniversary po ng Vigan City Calvary Baptist Church. May you continue to bless them, Heavenly Father. And thank you because we believe, Lord, kami pagpapalain mo ngayong umagang ito. Sa mga kasama po namin, hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi sa mga nasa ibang bansa, nawa kami po'y abutin mo ng kapangyarihan ng iyong salita. Nawa dakilang Diyos, ito po'y maging kalakasan po namin. Paalala sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. At pagtuturo na rin po para sa amin. Thank you so much. I would like to again commit to you this Bible sharing, Heavenly Father. Salamat po sa ministry ng Believer's Breakfast. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Keep our eyes fixed on Jesus. So makikita niyo po mga kapatid na ang Hebrews chapter 12 ay nagsimula doon po sa paglalahad. Ang sabi po, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Pag tinignan po natin sa konteksto, sa Hebrews chapter 11, ipinakita po ang line-up ng mga men and women of faith. Yung kumbaga mga kapatid, sila'y nasa langit na, sila'y nasa piling na po ng Panginoon. So ito po ay posible na masasabi nating ibinibilang sa mga witnesses. Or, posible rin po na talagang ang mga anghel sa langit, ang ating Panginoon, basta ang bagay na tiniyak, mayroon pong cloud of witnesses. At ang sabi, yamang tayo po'y nakukubkob ng makapal na ulap ng mga saksi. Diba? Wherefore, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Ang sabi po, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. And in verse number 2, looking unto Jesus, very familiar. Ito po ay gamit na talata ng marami. Pero ang laging challenge ko po sa inyo, every time na kayo po ay makakarinig ng aral mula sa talatang pamilyar sa inyo, mga kapatid, china-challenge ko po kayo na sa pakikinig nyo, hindi po pwedeng merong muling ituturo ang Panginoon sa atin. Ang sabi ko po doon sa aking pangangaral, I am very sure na mula sa heart ng pastor at sa kung sino man na kinilos ng Panginoon, to use that as their theme sa kanilang anniversary celebration, keep our eyes fixed on Jesus. I believe ito ang desire ng kanyang puso.
Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang desire ng kanyang puso. Yung pong direksyon na dapat tahakin at yung determinasyon na anuman ang mangyari, talagang sa Panginoon titingin. So napakaganda po na ngayon sa ating maging pag-aaral, magkaroon tayo ng tinatawag na pagsusuri sa sarili. Magkaroon po tayo ng self-evaluation and then be honest, magpakatotoo po tayo because in spite of the fact that these verses, ito pong text natin ay very familiar na sa atin and I am very definite na most of us, ginagamit natin tong talatang ito kapag gusto po nating mag-encourage at kalimitan, ginagamit natin ito doon sa mga apektado sa kanilang spiritual life, sa mga natitisod, sa mga nangihina, sa mga talagang bumibitaw at nakakaisip ng pagtalikod dahil sa kung anuman ang kanilang nararanasan. Ang karaniwang sinasabi natin, looking unto Jesus, and that is good. In fact, yun naman talaga ang tama. Yun ang marapat. Pero let us face the fact na kahit tayo na gumamit ng talatang ito o nagpayo, ginamit ang talatang ito, sa panahong tayo po ang nahanduroon sa sitwasyon, medyo parang nakakalimutan natin yung talata. Kaya nga sabi ko po, it is good to be reminded once again, using this text, using these two verses, mga kapatid, para paalalahanan po tayo. So, tatlong bagay po ang na-share ko po mula po dito sa ating dalawang talata. So, una po mga kapatid, again, ang ating pong tinatalakay, ang title po natin, Keep Our Eyes Fixed on Jesus. Okay, number 1, lay aside fully our cares. Diba? Lay aside, isa-isang tabi natin, lubusan nating isa-isang tabi ang ating mga alalahanin. Lay aside fully our cares. Yan po ang sabi, let us lay aside every weight. So yung cares ay po pwede na ating pong tingnan na ito po pwedeng worries, ito po ay po pwedeng wants, ito po ay po pwedeng weariness, ito po ay po pwedeng weakness. Mga kapatid, ang sabi po, let us lay aside every weight. So kaya ko po inilagay yung salitang fully, 'di ba? Lay aside fully our cares. Kasi yun po ay katumbas ng salitang every, yung bawat pasan, yung bawat bigat. Mga Kristiyano, isang bagay na dapat maging maliwanag sa atin, na ang kaibahan natin sa mga hindi Kristiyano, hindi po yung wala tayong problema pagka Kristiyano tayo, hindi po yun. Kasi sometimes yun ang pang-attract natin eh. Sinasabi po natin, pag naging Christian ka, wala ka ng problema. Pagka Christian ka, wala ng mga laban sa buhay. That is wrong. Kristiyano, hindi Kristiyano, may problema. Pero ang difference, pagka Kristiyano ka, meron kang pwedeng paglagakan ng iyong problema. Kaya nga, importante po itong mga talatang sasabihin ko sa inyo. Kasi ang puntos natin, di ba ang sabi po, wherefore we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin. So, iba pa po yung every weight at saka yung sin. So, kaya yung weight dito, yun po yung po pwedeng mga cares, mga alalahanin po natin sa buhay. Si Apostle Peter, ang sabi po niya sa mga tagapanguna, doon po sa mga kongregasyon na kanyang kinausap at pinayuhan, ang sabi niya sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Isang malaking bagay po, malaking encouragement, yung bang malaman mo na may nagmamalasakit sa iyo. In fact, kapag may kaibigan ka na concern sa iyo, kapag meron pong kasama ka sa church ang concern sa iyo, that is actually, great and wonderful to have someone na mararamdaman mo na nagkikare sa iyo. Pero mga kapatid, ang garantisado na nagkikare po sa atin ay ang Panginoon. Kaya nga, nung sinabi po ni Peter, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ibig sabihin, ipinakikita po ni Peter na matibay ang kanyang dahilan kung bakit
ilalagak mo sa kanya kasi nagmamalasakit siya. Diba? Naranasan nyo nilaraman na nagmalasakit kayo. At kapag kayo po'y nagmamalasakit, parang gusto nyo nga kung po pwede, kayo na magdala ng dala nung pinagmamalasakitan nyo. Halimbawa po, yung magulang sa anak. Kapag ka nakikita mo nagdaramdam ang anak mo, minsan ang takbo ng isip mo because you care, because you are very much concerned doon sa kanya, parang nandoon ka sa kalagayan gusto mo. Kung pwede, sa'yo na lang. Okay? Mga kapatid, mga minamahal, according to Peter, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. So kung kayo po'y believe at konbensido sa sinasabi ni Peter, please type Amen. Yes, nagmamalasakit ang Diyos sa akin. Diba? Oh yes, He cares. I know He cares. Yun po yung idea. Higit kanino pa man, even to your closest friend, sasabihin ko sa iyo, hindi po pwedeng itapat ang pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang mga anak. Talagang sobra. Nandyan po ang pagmamalasakit ng Panginoon. Kaya sabi ni Peter, casting all your care. Huwag ka nang magtira. Lay aside fully our cares. Diba? Lay aside fully our cares. Ang sabi po, casting all your care upon Him. So maliwanag na maliwanag po yon. Lay aside every weight, bawat kabigatan mo. Ang sabi po, casting all your care upon Him, for He careth for you. Naalala ko rin po na sinabi ni Apostol Pablo, di po ba? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Kaya doon mo aasahan ngayon na dahil ikaw ay nagtiwala sa Diyos, ikaw ay completely naglagak sa Diyos, ang dapat maging impact nito, ang dapat maging effect nito sa buhay mo, kapayapaan. Because according to that verse, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ano pong magiging resulta? And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, importante talaga, lay aside fully our cares. Okay? Matthew chapter 11. Another good, passage that we can use to somehow emphasize our point. Diba? Ang Panginoong Jesus mismo ang nag-aanyaya sa Matthew chapter 11 verses 28 hanggang sa huling talata. Come unto me. This is an invitation. An invitation mula po sa ating Panginoon. Come unto me. Sino po ang inimbitahan? All ye that labor and are heavy laden. So sa buhay na ito, aminin natin, being human, naapektuhan tayo ng mga nangyayari. Maaaring sa mga pangangailangan, marahil sa panahon ng kagipitan, sa mga pressures, problems, attack of the devil, sa buhay po natin, aminin natin, naapektuhan po tayo. And sometimes, ang drama natin sa buhay, pagod na ako. Diba? Sobrang pagod na ako. Ganito na lang ba talaga lagi? Kailan ba ako makakawala sa sitwasyon kong ito? Kailan ba ako makalalagpas sa dinadaanan kong ito? Di po ba ganyan ang mga kalimitang eksena po, mga kapatid? And maybe presently, you are in that situation. Maybe presently, you have struggles. Marami kang mga bigat na dala-dala sa dibdib mo. Mga gumugulo sa isip mo. Listen to this message. Sa message natin, keep our eyes fixed on Jesus. Ang unang tinatalakay po natin, lay aside fully our cares. Lahat po yan, isa-isang tabi po natin yan. And the best thing that we can do is to consider the invitation of our Lord Jesus Christ. Again, Matthew chapter 11, beginning verse number 28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Anong promise niya? And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Sabi ko nga doon sa message, teka, hindi ba maglalag ka nga eh? Aalisin mo nga yung kabigatan mo, tapos sasabihin niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Unawain po natin.
Ang sabi niya, take my yoke upon you and learn of me. So, ibig sabihin po mga kapatid, it is good to somehow feel and realize kung ano po ang sinasabi ng ating Panginoon na take my yoke upon you and learn of me. For your understanding, yung idea po kasi, nung ginamit ng Panginoon, dito po sa kanyang paanyayang ito, take my yoke upon you, in mind, alam niya na yung mga kinakausap niya, naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi po, mga kapatid, doon sa kanilang panahon, yung pong yoke, yung nilalagay po, singkaw ba tawag doon? Yung inilalagay po sa baka, sa kalabaw. So, actually po, dalawa po yan. So, ang ginagawa po, tinuturuan po yung bago o yung batang baka o kung ano pa man yan, pero ang nagdadala po, yung pong veteran. Ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoon, take my yoke upon you and learn of me, ibig sabihin, siya po ang magdadala nito mga kapatid. Tuturuan po tayo ng Panginoon. And that is exactly what God is doing in our lives. Sa mga pinagdadaanan natin, di ba? Maliwanag po yan. May mga itinuturo ang Panginoon sa atin. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Alam niyo, sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. So kaya mga kapatid, ating pong bigyang pansin ang napakagandang mensahe na ito. Sapagkat mabibihira po natin, kahit sa mga Kristiyano, ang walang pinagdadaanan. Ngayon nga po di po ba, kung magiging totoo ka, kaya nga, heto ngayon, tingnan mo kung paanong ang Diyos gusto niyang katagpuin ang espiritual na pangangailangan mo. Maring ikaw yung tao na sa usapang pamilya, may dinadala ka sa puso mo, sa isip mo. Sa usapang business, sa usapang hanap buhay, sa usapang marital relationship, sa usapang, alam niyo po yon, yung mga pinagdadaanan. Maybe presently you are in that situation, and I am encouraging every one of you. Let us consider this message. Na ang sabi po, let us lay aside every weight. That is not healthy. That is not helpful. Na ikaw ay yung nagdadala. So bakit hindi ka magbigay pansin doon sa ating pong Panginoon na nagbibigay ng paanyaya? Diba? Sabi ni Peter, casting all your care upon Him. Sabi ni Paul, diba, be careful for nothing but in everything. By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Iparating mo sa Diyos, ipahayag mo sa Diyos, i-express mo sa Panginoon para yung kapayapaan niya maranasan mo. At kung pagod ka na, lapit na tayo sa Kanya. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. That is what we really need. Yung kapahingahan ay binibigay ng Panginoon. Ang kagandaan, yung kapahingahan ay ino-offer ng Panginoon, hindi yung ilalagay ka sa sementeryo. Diba? Tapos nakalagay doon, rest in peace. Mga kapatid, buhay po tayo, pwede pong mapayapa tayo. At ang ating pong kapayapaan ay didepende sa ating pong aplikasyon sa napakaliwanag na tinuturo ng banal na kasulatan. Mapapanatag ka lang kapag kami nahingahan ka na. Gagaang lang ang pakiramdam mo kapag ka naihinga mo na. At iyon po ang pinakamagandang gawin po natin. Ihinga natin sa Diyos. Diba? Lay aside fully our cares. That is number 1. Number 2, let us finish our course. Let us finish our course. Ang sabi po, wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, ang una natin na binigyan pansin, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Yan po yung lay aside fully our cares. Ito naman pong let us finish our course. Ang sabi po, and let us run with patience the race that is set before us. At ating takbuhin, may pagtitiis ang takbuhin, inilagay niya sa harap natin. So mga kapatid, dito po, magbibigay pansin po tayo sa ilang mga talata na nagpapaalala
na hindi ka dapat magpadala sa mga bigatin sa buhay na ito. After na ating pong mailagak sa Diyos ang lahat, takbuhin nating may pagtitiis. Sabi ko nga po, pwede naman sabihin, run the race that is set before us. Pero sabi po, run with patience the race. So yung race, ito po yung course na binanggit ni Paul sa favorite verse ko po, sa ministerial, yung commitment verse ko po, yung Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course. So yun po yun, sabi po nating race, yung course. Because every individual, every one of us, bawat isa po sa atin, meron tayong takbuhin. I remember one of my messages, ang title ko po, Serve Your Godly Purpose. Diba? We need to find out. We need to discover. We need to know. We need to be aware. Sabi ko nga, we need to discern, we need to discover, we need to define, we need to be definite, we need to do, and we need to demonstrate God's purpose sa buhay po natin. Importante na alam mo yung takbuhin mo. Alam mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Alam mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Alam mo yung path of God sa buhay mo. Alam mo yung perfect will of God sa buhay mo. Ephesians 5:17. Wherefore, kaya nga, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ang hindi mo pagkaintindi sa kung ano ang tawag ng Diyos sa iyo, kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo, kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo, ang hindi mo pagkatuklas at hindi mo pagkaintindi dyan, ay hindi lang problema sa iyo, kundi problema din maging sa mga tao sa paligid mo. Kasi pagka hindi mo nalaman talaga at nabigyang pansin kung ano talaga ang kalagayan mo, kung ano talaga ang direksyon mo sa Panginoon, ang mangyayari, aagaw ka ng role ng iba. Makaka-create ka ng problem, makaka-create ka ng trouble. So, you better find out and discover if what is the will of God in your life, if what is your calling, if what is your purpose sa buhay mo bilang Kristiyano, anong purpose mo? So, kaya dito po, mga kapatid, ang ipinapaalala po natin, let us finish, 'di ba, our course. Tapusin natin. At doon tayo mag-concentrate. Huwag tayong magaling sa iba. Minsan nga may mga miyembro na pati sa pastor, parang pinalalabas nila, mas alam pa nila ang dapat gawin kaysa doon sa pastor. Hindi ka pastor, kaya hindi ikaw ang ililid ng Panginoon sa trabaho ng pastor. So gawain po ng leader yan. Okay, let the pastor do his task. And then, you being the member of the church. Kung nasa music ministry ka, mag-focus ka dyan. Kung ikaw ay nasa ushering, mag-focus ka dyan. Kung ikaw ay nasa teaching, children's ministry, o choir, o kung ano pa man, you just need to know kung ano po ang dapat mong ginagawa para sa Panginoon. At ang paalala po, Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So ito po'y encouragement for us to always press on. Huwag kang bibigay sa pagod. Okay? Ang mapagod kasi, realidad po yan . Pero yung idea pong let us not be weary in well-doing, huwag kang bibigay sa pagod. Huwag kang magpapa-apekto. Okay? Kapag ka nasaktan ka, kapag ka nahirapan ka, bahagi ng karanasan po yan, pero huwag kang magpapapekto doon sa nasaktan ka, nahirapan ka, nabibigatan ka, di ba? Huwag manghinawa, mga kapatid. Ang paggawa ng mabuti ay laging tama, mga kapatid. Laging tama po yan. Walang panahong mali po yan. Kaya importante po na huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti at ang encouragement sapagkat sa tamang kapanahunan magsisiani tayo kundi tayo manghihimagod. So una po, lay aside fully our cares. So second, let us finish our course. Okay? 1 Corinthians chapter 9, verse number 24. Ang sabi po, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So, run that you may obtain. So, doon pa lang po sa verse 24, malinaw na po ang encouragement ni Paul . Para magtamo,
kailangan tumakbo. Pero hindi po pwede na yung pagtakbo na wala pong, di ba, nilalayon. I mean, walang gustong maabot. Si Apostle Paul, siya'y nagtutumulin. Nandoon po siya sa talagang eagerness to run, to finish the God-given race, to finish his course. May hirap. At alam po natin, no one can deny, mga kapatid, na hindi biro ang hirap na naranasan ni Apostol Pablo, pero walang nakapigil sa kanya para tapusin niya po. Diba? Ang sabi niya talaga, ang encouragement niya, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. Sabi pa nga po niya sa 1 Corinthians 9:25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Because of that awareness, because of that understanding, because the Apostle Paul is very much aware na talagang ang usapang Kristiyano, hindi basta-basta ang gantimpala. Kasi dito raw po sa lupa, corruptible ang natatanggap. Halimbawa po, shout out, Team Warriors. So nag-champion po kasi sa 3-on-3, yung pong Warriors. So shout out kila Ran at saka kila CJ, yung mga kakampi natin. So shout out sa lahat na nag-champion. Pero paalala, yung natanggap natin, baka magugulat kayo, yung lace niyan, o mapuputol. O yung pong pwedeng mabasag. So yun po ang karakteristik eh. Kahit na yung MVP award na nakuha mo, Brother Ran, yan ay po pwedeng kukupas yan, 'di ba? Yun yung karakteristik ng gantimpala. So yun yung sinasabi ni Paul. Na lalo siyang hindi po magbabaliwala, kaya magpipilit siya na tapusin niya ang kanyang takbo kasi ang pinag-uusapan hindi corruptible crown kundi incorruptible. Kaya ang sabi niya sa 26, I therefore so run. Yung idea po nung I therefore so run, that is actually his direction, his course, yung God-given course, I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. And in fact, sa katindihan ng kanyang eagerness na magtapos siya with flying colors, mga kapatid, ang sabi niya, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. Sana po sa Christian life natin, hindi yung basta makatapos lang tayo. Sana makatapos tayo na ganito ang sasabihin natin. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verses 6 and 7. Siguro sama na natin yung verse number 8, di po ba? For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Ito po yung sweet statement, Ito po yung statement ng talagang nagpapahayag ng tagumpay. Ang sabi po niya sa verse 7, okay, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So, kamusta po tayo? Ibig sabihin po, sa buhay po natin, sa naranasan po natin, sa dinadaanan po natin, sa mga obstacles along, doon po sa ating tinatakbo, ang tanong ko po, mga kapatid, nagpapatuloy ka pa rin ba? Baka bumitaw na po tayo. It is good to have the mentality of Nehemiah. I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I leave it and come down to you? Bakit nga naman kailangan matigil yung ginagawa niya para sa Panginoon? Ang problema po ng mga Kristiyano, may ginagawa para sa Panginoon, pero ang dali pong magpasya na itigil. Ang dali pong magpasya na ipagpalit. At may mga pagkakataon po, easily, nagpapasya tayo to give up and to quit. Mga kapatid, sa ating pinag-uusapan ngayon, keep our eyes fixed on Jesus. Una po, lay aside fully our cares. Number 2, let us finish our course. Let us finish our course. Atin pong tapusin ang takbuhing inilagay ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, bawat isa, tandaan niyo po yan. Okay? Mind your own race. Huwag ho tayong magaling sa iba. So, ang ating pong tuklasin, ang ating pong alamin, yung pong ruta natin, yung direksyon natin, yung calling natin, yung purpose natin, yung plan of God sa buhay natin, yung perfect will of God, yan po ang dapat nating takbuhin. Tapos concentrate ka lang. Diyan na po tayo papasok ngayon sa pangatlo.
So ano po yung number 1 natin? Ang sabi po, lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. So ang pinuntos natin, lay aside fully our cares. So sabi, let us run with patience the race that is set before us. Let us finish our course. And then verse number 2, looking unto Jesus. Naku, kabisado po ng marami ito. Pero marami na pong may kakabisa ng talatang ito na wala na ngayon dahil kung saan-saan tumingin. Wala na ngayon dahil naapektuhan ng kung ano-ano mang pwede po nating idinadahilan. Okay? So, yun po, sablay. Alam mo yung talata, kabisado mo yung talata, pero hindi mo in-apply. Kasi sa totoo lang po, walang ibang dapat maging dahilan ang pagtalikod mo. Dapat kung meron kang magiging dahilan para tumalikod, Panginoon. Kasi siya po ang dapat. Diba? Ang tanong, ano po ang ikatatalikod mo kung nakatingin ka sa Panginoon? Hindi kailanman mag-iisip na tumalikod ang isang totoong Kristiyano na sa Panginoon nakatingin. Ang sabi po, looking unto Jesus. Sino ba siya? The author and the finisher for faith. Kaya ka ligtas dahil siya ang nagligtas sa iyo. Kaya ako ligtas kasi siya ang nagligtas sa akin. Kaya ka nasa kalagayan mo ngayon, siya naglagay sa iyo sa kalagayan mo. Kaya ka nag-enjoy ng pagpapala, siya ang nagpapala sa iyo. Bakit ganun? Siya ang nagligtas sa atin, siya ang nagpapala sa atin, siya po ang talagang gumagawa sa buhay natin. Pero pagka ang isang Kristiyano ay tatalikod kung sino-sino ang itinuturo at kung ano-ano ang idinadahilan. Kaya isang bagay lang ang madedefinite natin. Pag ang Kristiyano, ang nagsasabing Kristiyano, tumalikod, isang problema lang ang maliwanag. Hindi siya sa Panginoon nakatingin. Mga kapatid, mga minamahal, ang unang puntos natin, lay aside fully our cares. Number 2, let us finish our course. Number 3, look and focus on Christ. Look and focus on Christ. So, yan po ang dapat. Tingnan mo at talagang tumuto ka lang sa Panginoon. Kasi si Satan mahusay maglagay ng distraction yan. I believe I can also use the message na na-share ko about Nehemiah. Diba? Ang paalala ko po, don't get distracted, don't get discouraged, don't go down. Kasi kapag ka na-distract ka na, o di, anong mangyayari? Kasi gagawa ang kaaway para kunin ang attention mo. Pagka ngayon na-divert yung attention mo, distracted ka na. So, hanggang sa anong mangyayari? Mandi-discourage ka na. At dahil discouraged ka na, bababa ka na. Wala na eh. Di po ba? So, kaya mga kapatid, ang encouragement natin, don't get distracted, don't get discouraged, and don't go down. Kaya kung ikaw na nakikinig ngayon, baka mamaya bumaba ka na eh. Baka mamaya dumating ka na doon sa point na bumigay ka na sa mga discouragement, nakuha na ang attention mo ng mga masasabi po nating hatak ng mundong ito. Kung sakaling nababa ka, akyat ka uli. Kasi kailangan mong tapusin ang kurso mo. Kailangan po, balikan mo yung takbuhin na kung saan iyon ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Ngayon, para hindi ka na bumaba, para hindi ka na lumihis, para hindi ka na tumalikod, ang tingnan mo at ang tutukan mo ang ating Panginoong Jesucristo. Look and focus on Christ. Huwag kung kani-kanino. Huwag kung sino-sino tinitingnan natin. Diba? Natisod ka sa ginawa ng kapwa mo. Diba? Nasaktan ka sa sinabi sa iyo. O kaya ang pakiramdam mo. Diba? Parang, alam mo po yun, yung nagawan ka ng hindi maganda. So, ang tanong, sino ba ang pinaka-motivasyon mo? Sino ba talaga ang pinaka-dahilan ng pagiging Kristiyano mo? Sino po ba ang naglagay ng takbuhin sa iyo? Sino po ba yung author and finisher for faith? Hindi po ba ang Panginoon? Kaya mga kapatid, keep our eyes fixed on Jesus. Lay aside fully our cares. Let us finish our course and look and focus on Christ. Sa Kanya po tayo tumingin, mga kapatid. Huwag po sa crowd, huwag sa circumstances, huwag sa mga confusing na bagay, mga kapatid. Huwag ho tayo doon tumingin. Ang ating pong tingnan, mga kapatid, His example.
looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. So kaya ang ating dapat tingnan at ang ating dapat tutukan, his example, 'di ba? His endurance and his exaltation. Yun yung dapat nakasentro sa isip at puso natin. Naalala ko po yung Philippians chapter 2. Yung Philippians chapter 2, kasi kung i-consider po natin si Jesus Christ bilang example, bagamat on that particular passage, ang pinupunto po ni Pablo roon is the example of humility. Pero doon po sa example of humility, papasok po yung mga pinag-aaralan natin na talagang magandang sa kanya tayo nakatingin at sa kanya tayo nakatutok Ang sabi po ng Philippians 2 verse number 5, di po ba? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in passion as a man, he humbled himself, listen to this, and became obedient unto death, even the death of the cross. So, yun ang gayahin natin, yung example na yun. Kung paano siya po ay nag-endure. Sabi ko nga sa evangelistic meeting namin, yung message po ng Calvary, suffering. Yung message po ng cross, shame. Yung message po patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, salvation. Pero tingnan nyo po, diba? Ang sabi ng talata natin, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, ano ginawa? Endure the cross. Ang kasunod, despising the shame. Kasi alam naman natin kung gaano kahiya-hiya ang namamatay sa krus nung panahon na yon. Tingnan nyo yung nakalinya sa kanya, mga kriminal. So, iniline up siya, ibinilang siya na pusakal, ibinilang siya na kriminal dahil sa atin. Kaya kapag medyo may nararanasan ka, tingin ka sa Panginoon, kamusta ba naranasan niya para sa atin? His example, his endurance, and his exaltation. So, i-avoid natin, look away from the crowd, look away from the criticism, look away from the confusion. Lahat, iwasan po natin yan. And let us focus, mga kapatid. Look unto his example, his endurance, and his exaltation. Tatlong bagay po ang tinalakay natin. Keep our eyes fixed on Jesus. Una, lay aside fully. Huwag ka nang magtira. Lahat ng gugulo sa isip mo, lahat ng magpapabigat sa kalooban mo, lahat ng alalahanin mo, lahat ng makakabalisa sa iyo, lay aside fully our cares. Isa-isang tabi po natin yan. And the best way na magagawa po natin yan is to cast all our care on Him. Ilagak natin sa Panginoon. Kasi ipinagmamalasakit na tayo. Ikalawa, let us finish our course. Okay? Be determined. Whatever it takes, no matter what, you finish the God-given race. Like the Apostle Paul, ang sabi po, kahit sarili niya, hindi niya inaring mahalaga. Matapos lang niya. Kung kayo po'y nakakaedad na ngayon, magandang abutan po kayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na kayo ay nasa kanyang direksyon. Kung kukunin na tayo ng Panginoon sa usapang kamatayan, magandang abutan tayo ng kamatayan na nasa direksyon tayo ng Panginoon. Finish. Okay? Let us finish our course. And then, ito ang pinaka-diin po natin. Look and focus on Christ. Huwag kung kani-kanino, kundi sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, isipin niyo po ang laking bagay ng paalalang taglay ng mensaheng ito, ng pagtuturong taglay ng mensaheng ito, ng pagsaway ng mensaheng ito. Ang simpleng magandang maging kaisipan natin, walang magiging valid reason para tayo po ay huminto. Wala pong kahit anong valid reason. Why? Sapagkat, sa totoo lang po, ang ating Panginoon ang dapat maging dahilan ng lahat-lahat sa ating buhay. Sapagkat siya po ang may akda
ng ating pananampalataya. So kaya, He is the author, He is the finisher of our faith, so we better consider our Lord. Look and focus on Christ. Let us finish our course. Lay aside fully our cares. I hope na ang message na ito ay naging malaking tulong sa iyo. At i-apply natin. Kung may dala-dala ka ngayon, kung may kabigatan po tayo sa ating puso, mga kapatid, gamitin natin ang ating natutunan. Ilalagak mo ng totoo sa Panginoon ang lahat ng dala-dala mo. At ang magiging katibayan niyan, ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ng tao, ang siyang mag-iingat ng ating puso, ng ating isip. I hope and I pray na ngayong umagang ito, muli tayong nabusog sa ating pong espiritual na pagkain para sa ating espiritual na almusal. Kaya ang tawag po natin, Believer's Breakfast with BFDB. Masaya po ako. Nakasalo ko po kayo sa ating pong espiritual na almusal. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo pong salita. Salamat po sa iyong paalala. Salamat po sa iyong pagtuturo. I pray, O Father, na sa bawat nakikinig at nakakapanood ngayon, nawa yung mga may presenting laban at pinagdadaan ng mabigat sa buhay, nawa ang mensaheng ito ay malaking tulong. Nawa ang mensaheng ito ay may apply po namin, Panginoon. Lord, thank you for this very important reminder na amin pong isa-isang tabing lubusan ang mga kabigatan, magpapabigat sa amin. Natapusin po namin ang kurso na inilagay mo sa harap namin. At lagi kami tumingin at tumutok sa iyo lamang, aming Panginoon. Bigyan mo kami ng biyaya na may apply po namin ang message nito, aming Diyos. Again, thank you so much sa iyo pong patuloy na pagbibigay lakas, sa iyo pong lingkod upang makapagministeryo. Salamat po, Ama. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.